One eternity later. Okay, so kararating lang namin, galing kami ng market. At bumili ako ng sopa di mani, guys. My favorite, my all-time favorite soup. Grabe. May suki na ako doon na binibilhan ko nito. Masarap talaga yung timpla niya. Kaya nung isang araw, pumunta ako kasi gusto ko talagang kumain ng soup. As in, di bali nang walang kanin basta merong soup. As in, nabubusog talaga ako nito kasi isang plato, as in talaga napakasarap. Hindi ko akalain na yung sopa di mani pala yung mani pala. Na yung mani ay pwede palang maging soup, guys. Pwede palang maging sabaw. Ang sarap. Ang sarap-sarap talaga, grabe. Para siyang tinunuan, pang karne na merong coconut milk. Basta ibang-iba, napakasarap, guys. At wala pa ako nakitang gumawa nito. So, sa susunod na video, maggagawa tayo ng sopa di mani. Okay, nakagawa na ako nito dati, sa totoo lang. I have made this one many times. Ay, parang isang beses. Hindi. Maraming beses na ako nakagawa nito. Yes, baby. Okay, hold on. Maraming beses na ako nakagawa nito. Ng sopa di mani. Mabilis lang at napaka-easy lang naman itong gawin, guys. Pero, syempre dahil hindi naman tayo expert sa pagkagawa nito kasi hindi naman natin ito pagkain. So, syempre, doon tayo magtatalo talaga sa masarap gawin. Masarap. Ano ba yun? Madaling gawin pero doon tayo magkakatalo sa lasa. Yung lasa ng binibilhan ko is talagang homemade, talagang napakasarap, perfect na perfect talaga yung lasa niya. As in, hindi ako nagsasawang kumain ng sopa di mani every day. So, magkano ito? Bolivianos ito. So, ibig sabihin, mga nasa 45 pesos. 35 o 35 or 40 pesos, Philippine peso. So, ang dami, guys. Tingnan nyo naman. Isang talaga. As in, kaya nabubusog ako nito. Kaya, ito pala, dito sa kanila, merong mga segundo, mga sopa. First, ang una nilang isi-serve is soup. So, yung mga pagkain dito, may soup na talaga, which is 10 Bolivianos. So, 10 Bolivianos, mga nasa 70 or 80. Okay. 80 Philippine peso. Alright? So, kapag bibili ka nito sa mga market, okay, sa mga public market, kapag bibili ka ng segundo, okay, segundo, yun yung main dish talaga. Okay? So, yun yung mga typical food talaga, mga Bolivian food na prepare for lunch. Okay, so makakapili ka doon, meron silang mga hinahanda doon. Tapos, may kasama na yun. Yung kompleto, ibig sabihin kompleto kapag nag-order ka ng kompleto, may sabaw na yun. Kahit hindi ka kumain doon, kahit dalhin mo dito sa bahay lang, kompleto na yun. Meron na yung sabaw, tapos yung segundo. So, kapag kakain ka doon, tapos bili ka ng kompleto, yung sasabihin mo. So, meron na yung unang isi-serve niyan, sabaw, guys, sabaw. Tapos, may choices kasi merong sopa di mani, sopa di fideos. Fideos, parang ano yun mga pasta. Makakapili ka doon, pero may mga karne yun, guys. Okay, hindi lang yun sabaw, may mga karne yun silang nilalagay, or vegetables, sopa di vegetales, yung mga vegetables yun. Alright, so, una nilang isi-serve is isang platong ganito, soup. After the soup, sa kanila ibibigay yung segundo. Yung segundo, yun na yung mga main dishes. Yun na yung mga typical food na, makakapili ka rin. You can choose whatever, kung anong inihihain nila. Tapos, humingi ako ng ahi. Ano to? Spicy sauce. So, yung mga soup nila dito, nilalagyan nila ng ahi or spicy sauce. Masarap, 'di ba? Kapag ako mahilig ako sa spicy, kaya kahit na lauoy pa yan, nilalagyan ko ng sili dati when I was single pa. Okay? Minsan din hindi. Pero mas masarap yung sopa, yung sabaw nila dito. Yung sabaw pala dito sa kanila in Spanish is sopa, ha? Okay, so yung mga sabaw nila dito masarap kapag may ganito spicy sauce. Ano lang to, chili, tomato sauce, tomato, mga kamatis, sibuyas, parang ganon. Napakasimple lang, pero masarap. As in, guys, turuan ko rin kayo
So, subukan nating mag-videos, gumawa ng videos ng sopa de mani. Napakasarap. Para siyang parang, kung titingnan mo, para lang siyang ang tawag dito, yung coconut milk. Okay, yung tuno. Sabi kaya pa tuno. Tingnan. So, ganito siya guys. Para siyang ginataan na may karning baka. Karning baka yan, buto-buto. Pero may laman pa yan. Tapos, ito yung mga fideos. Sabi ko sa inyo. Yung pasta. Nilalagyan nila ng pasta, guys. Tapos, meron din itong, French fries. Meron itong fries. Meron yan. Sige, kunin ko. And then, meron yung fries. Nasan ba? Okay. Okay, tingnan nyo. This is the pasta. Tapos, French fries to, guys. Fries to. Ito. Fries yan. Fries. Maliliit na hiwa. Tapos, itong green na nakikita nyo is mga parang, yata to? Cilantro o perejil. Parang celery to. Celery ba yung? Basil. Basil pala. Basil leaves. Tapos, itong mga green naman na nakikita nyo, oregano yan guys. Dried oregano. Tapos, nilagyan nila ng celery. Napakasarap. Tapos, yung iba nilalagyan pa nila ng, ang tawag dito, carrots. Carrots, napakasarap. Ewan ko kung bakit walang gumagawa nito. Hindi ko akalain na itong sopa de mani. Yung mani pala, yung mani is pwede palang gawing soup, guys. Napakasarap. Hindi talaga ako magsasawa. Kaya, kung makakauwi man galing ako ng Pinas, magluluto ako nito. Alam niyo, sabi pala ng asawa ko, kapag nagluto nitong tingnan niyo, parang coconut milk, di ba? Sabi ng asawa ko, kapag nagluto talaga ng mani, dapat talaga lutong-luto, pabukalan talaga ng gusto guys, kasi kapag hindi masyadong napabukalan yun, katulad ng sa tuno, di ba? Yung coconut milk minsan, hindi natin yan hindi natin masyadong niluluto, lalo na yung pinaka-espeso na gata, kasi parang malalabnaw ba? O parang maghiwalay ba yung magmamantika ba? So, hindi pwedeng ganun guys kapag sa mani. Kapag mani, dapat lutuin talaga ng gusto. Kasi kapag hindi masyadong naluto, hindi masyadong napabukalan or napakuluan, magsakit imong tiyan, magkaka-problema ka sa iyong tiyan. Okay? So, sige lang, magluluto tayo nito para masubukan nyo rin sa inyong bahay guys. Kasi napakasarap talaga. A few moments later. One hour later. Okay, so kararating ko lang guys, galing school ng anak ko. Hinapid ko siya. So, meron akong biniling bread dito. Bali, 3 lang to. Kami lang naman ang kakain. Fresh bread. Tapos, bumili ako ng ice cream. Alam niyo magkano itong mga ganito? Para tong popsicle sa atin eh. Iba't ibang flavor. Pero yung mga flavor nito is, yung mga prutas, katulad nito ay. Katulad nito, maracuya. Alam niyo yung maracuya? Passion fruit yun guys. Passion fruit to sa atin, yung maracuya. Tapos ito, grosella. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas ito. Ito naman isa is chichuriro. Alam ko to. Yan, pineapple flavor. Tapos meron tayo ditong apple flavor, green, yung kulay niya sa loob. At saka meron tayong orange flavor, naranja, at meron tayong chocolate flavor. Akin to. Creamy. Pero natunaw, no? Ilagay ko muna sa ref. Bumili ako nito kasi dati, bumibili yung asawa ko nito. Kaso nga lang, for dessert kasi mahilig sa dessert. Sabi ko sa inyo, mahilig sila sa dessert. Hindi naman ako naghahanda ng mga dessert. Pero siguro magluluto ako ng dessert ngayon kung kakayanin pa sa oras natin. Magluluto ako ng dessert. Pero kung hindi, ito na lang, ice cream. Mahilig kasi sila sa dessert. Tapos yung chocolate namin, wala na rin, paubos na. Meanwhile,